Magandang araw sa lahat at dahil tapos na tayo sa mga nakaraang mga uri ng panitikan ay dadako naman tayo sa panibagong o isa pang uri ng panitikan na kung tawagin ay sanaysay. So, alam ko naman na halos lahat sa atin ay pamilyar na kung ano ang sanaysay. Ngunit para sa araw na ito ay susubukin nating alamin pa sa mas malalim na paraan kung ano nga ba ang sanaysay. Alamin natin kung ano ang mga elemento ng sanaysay, kung ano ang mga bahagi ng sanaysay, at kung ano ang mga uri ng sanaysay. At habang ginagawa natin yun ay malalaman natin kung ano nga ba ang mga parte ng sanaysay na naiiba sa iba pang uri ng panitikan. Ngayon ay sabay-sabay nating alamin. Ano nga ba ang sanaysay? Alam naman na natin na ang isang sanaysay ay isang uri ng panitikan, partikular na ng isang uri ng akda o panitikan na nasaan yung patuluyan. Ang salitang sanaysay ay nagmula sa salitang sanay at salaysay. Kung pagburugtuin natin ang dalawang salita, pwede nating sabihin na ang sanaysay ay salaysay na ginawa ng isang eksperto. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay may mga iba't ibang uri na ng sanaysay na nag-surface. Mamaya, malalaman natin kung ano-ano ang mga sanaysay na yon. Ngayon, alam na natin na ang isang sanaysay ay isang uri ng panitikan na nasa anyong tuluyan. Ibig sabihin, hindi nangangailangan ng mga kalkuladong mga pantig, ng mga rhymes, bago tayo makabuo ng sanaysay. Ayon din dito, ang sanaysay daw ay nagmula sa dalawang salita na ang sanay at salaysay. So, ayon ang brief introduction about sa sanaysay. So, ang sanaysay ay mayroong karaniwang isang paksa o tema lamang. Ito ay kadalasang tungkol sa kaisipan at mga bagay-bagay na maaaring kapulutan ng mga impormasyon na makatutulong sa pagbuo ng sariling pananaw. Ibig sabihin, ang sanaysay ay naglalaman ng mga kuro-kuro, ng mga saloobin o kung ano-ano pa ng may akdang sumulat rito. Maaaring pagbasehan ang mga pangyayari sa ating paligid upang sumulat ng sanaysay. So kung susumahin ay hindi naman masyadong naiiba ang sanaysay sa mga kwento na ating natalakay noong mga nakaraang pagkikita. Ngunit sa sanaysay, karaniwan ay meron lamang itong isang paksa o isang tema na tinatalakay. At isa na rin sa nagpapa-unique sa sanaysay ay dahil sa huling bahagi ng isang sanaysay, doon parang nilalagay ang pinakabuod ng sanaysay imbes na aral o kung ano pa. Parang binubuod ng huling pangungusap o huling talata ng sanaysay ang kabuuan ng isang sanaysay. Ayun, at nalaman na natin kung ano nga ba ang kahulugan ng isang sanaysay at kung sa anong mga salita ito nanggaling. Alam na rin natin kung ano ang pagkakaiba ng sanaysay sa iba pang uri ng panitikan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating talakayan. Ngayon, malalaman natin ang mga bahagi ng sanaysay. So, kagaya na lamang ng kwento, ang kwento ay may tinatawag nating banghay, kung saan merong simula, gitna, at wakas. Ganun din ang sanaysay. Ang sanaysay ay mayroon ring tatlong bahagi. Una ay ang panimula, ikalawa ay ang gitna o katawan na tinatawag kung sa sanaysay ito. At ang panghuli naman ay wakas. Ngayon, aalamin natin kung ano nga ba ang mga nilalaman ng bawat bahagi ng sanaysay.
Simulan natin sa panimula. Ito ang pinakaunang bahagi ng sanaysay. Sa bahaging ito ay madalas inilalahad ang mga pangunahing kaisipan o pananaw ng may akda. So, maaari ding inilalahad dito kung may mga maaaring dito rin inilalahad ang mga tauhan kung mayroon mang tauhan sa isinusulat na sanaysay. At dito rin nakapaloob ang mga taglay na elemento ng sanaysay na kung saan makapag-iisip ng mabuti ang mga mambabasa kung dapat ba nilang ipagpatuloy ang pagbabasa sa iyong sanaysay. Ibig sabihin, ang panimula ay napaka-importanteng bahagi ng sanaysay. Dahil dito nagbabase ang mga mambabasa dahil dito karaniwang nagbabase ang mga mambabasa kung ipagpapatuloy ba nila or tatapusin ba nilang basahin ang sanaysay na iyong isinusulat. Ang sanaysay kasi maaaring maging boring sa mga mambabasa kung ang panimula pa lamang nito ay hindi nakaakit-akit sa kanilang mata. Kaya naman, kung ikaw ay susulat ng sanaysay, nararapat lamang na pag-isipang mabuti ang mga ilalagay mo sa iyong panimula. Uulitin ko, ang panimula ay ibahaging ng sanaysay kung saan dito inilalahad ang pangunahing kaisipan o pananaw ng may akda. At dito rin nakapapaloob ang mga taglay na elemento na kung saan makapag-iisip ang mga mambabasa kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ang pagbasa ng sanaysay na ito? Doon sila nagbabase sa panimula. Kapag appealing sa kanila ang panimula ng iyong sanaysay, magiging kaakit-akit ito sa kanilang mata at babasahin na nila ang iyong sanaysay. So, alam na natin ngayon kung ano ang mga dapat nating i-include or ilagay sa ating panimula sa pagbuo ng isang sanaysay. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang bahagi ng sanaysay. At ito ay ang gitna o katawan. So, sa gitna o katawan, kagaya na lang din sa kwento, inilalahad ng bahaging ito ang iba pang karagdagang kaisipan. So, kung sa kwento, dito nangyayari ang mga mahalagang pangyayari na nagiging dahilan kung bakit mas nagiging kaakit-akit ang kwento. Dito sa sanaysay, sa gitna o katawan, nagpapahayag ng mensahe ang may akda. Dito rin makikita ang pagtalakay sa mga mahahalagang puntos tungkol sa paksa o tema at nilalaman ng sanaysay. Kumbaga, kung halimbawa na lamang ang iyong napiling tema ay tungkol sa edukasyon or iyong napiling paksa ng sanaysay ay tungkol sa edukasyon, dito sa gitna o katawan, inailalahad dapat ng may akda kung ano pa ang mga mensahe na gusto niyang iparating sa mambabasa. Dito niya inilalagay ang mga pangunahing ideya o mas marami pang mga supporting ideas na magpapasulido lalo sa iyong paksa ng iyong sanaysay. So, dito rin ipinapaliwanag ng may akda kung ano ang mga mahahalagang bagay upang lubos na maunawaan ng mambabasa ang sanaysay. Ibig sabihin, sa sanaysay, sa konteksto ng sanaysay, hindi lamang tungkol sa mga exciting na pangyayari ang nakapaloob sa gitna o katawan. Dito ipinapaliwanag ng mabuti ang mga mahalagang bagay o mahalagang puntos na kinakailangan ng sanaysay nang sa ganon ay mas maunawaan ng mambabasa ang mensahe na nais na iparating ng iyong sanaysay. Kung mapapansin natin, hindi ganun kadaling bumuo ng isang sanaysay, ngunit kung alam natin kung ano ang mga bahagi nito, kung ano ang mga nilalaman na dapat ilagay sa bawat bahagi, mas magiging
madali para sa atin ang sumulat nito. At lalong-lalo na rin, mas magiging madali para sa atin na ituro ito sa mga bata upang mas madali silang matuto sa kung paano ang sumulat o bumuo ng kanilang sariling sanaysay. Ngayon alam na natin kung ano ang mga nilalaman ng bahagi ng sanaysay na gitna o ang katawan ng sanaysay. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangatlo at panghuling bahagi ng sanaysay. At syempre ito ay ang wakas. So, kagaya na lang din lamang sa kwento, of course, ang wakas, dito nakapaloob sa bahaging ito ang katapusan ng sanaysay. Ngunit, sa konteksto ng sanaysay, hindi nakalagay ang aral, hindi kagaya dun sa kwento, dun sa mga alamat, dun sa mga parabola or kung ano pa na tinalakay natin noong nakaraan. Sa wakas, sa bahagi ng wakas, sa konteksto ng sanaysay, nakapaloob sa bahaging ito ang kabuuan ng sanaysay o ang buod ng sanaysay. Kagaya na lamang ng aking sinabi kanina na ang huling bahagi ng sanaysay o ang wakas ng sanaysay ay hindi nakapaloob dito kung ano ang nangyari sa mga tauhan pagkatapos ng mga problema na hinarap nila o kung ano-ano pa na kadalasan nating nakikita sa kwento na tinalakay natin noong mga nakaraang pagkikita. Dahil sa sanaysay, dito nakapaloob ang buod o kabuuan ng sanaysay o ang mga pangkalahatang palagay o pasya tungkol sa paksa batay sa katibayan o katuwirang iniisa-isa sa katawan ng akda. So, para mas maging malinaw para sa ating lahat, ang wakas ay binubuo ng kabuuan or buod ng isang sanaysay. Dito ay sinasara ang talakayan na naganap sa katawan ng sanaysay. Ang mga mahalagang puntos na nakalagay sa gitna o katawan ng sanaysay ay isinasara dito sa wakas sa pamamagitan ng pagbubuod dito base sa mga katibayan o katwirang iniisa-isa ng may akda na nailagay sa katawan ng sanaysay. Ngunit kung pagbabasehan natin ang mga eksplanasyon tungkol sa nilalaman dapat ng simula, gitna o katawan at wakas, ito ay nakapaloob o ito ay naka-under lamang sa formal na sanaysay rather. However, sa paglipas ng panahon, may mga umusbong na mga panibagong uri ng sanaysay at susubukin nating talakayin ang mga uri ng sanaysay maya-maya lamang. At dahil tapos na tayo dito sa bahagi ng sanaysay, ay tutungo naman tayo sa isa sa pinakamahalagang mga impormasyon na dapat nating malaman tungkol sa sanaysay. At ito ang mga elemento ng sanaysay. Kinakailangan na malaman natin ang mga elemento ng sanaysay dahil naiiba ito kumpara sa mga elemento ng kwento, elemento ng tula, elemento ng pabula, parabola, o kung anong mga uri ng panitikan na natalakay na natin o mga nakaraan. Kung ang mga usual na mga elemento ng kwento na narinig na natin ay tauhan, tagpuan, tema, aral, o kung ano-ano pa, hindi lahat ng yun makikita sa mga elemento ng sanaysay. Dahil ang sanaysay ay mayroong 7 elemento. Una ay ang tema. Meron yan sa mga elemento ng kwento. Pangalawa ay ang anyo at estruktura. At hindi pa natin ito na ririnig, hindi ba, sa mga elemento ng kwento o ng mga uri ng panitikan na natalakay na natin noon. At ang pangatlo ay ang kaisipan. So, pati ang kaisipan ay hindi pa natin na tatalakay sa mga nagdaang mga uri ng panitikan. At syempre, pang-apat ay ang wika at estilo.
Pang-5, larawan ng buhay. Pang-6 ay ang damdamin. At ang pang-7 naman ay himig. Ngayon ay subukan nating isa-isahin ang mga elemento ng sanaysay nang sa ganon ay mas maintindihan natin ang bawat elemento nito. Una ay ang tema. Kagaya na ito ay medyo similar sila ng elemento ng tema sa elemento ng kwento. So, ang tema sa elemento ng sanaysay, ito ay ang sinasabi ng isang akda tungkol sa isang paksa. So, bawat bahagi ng akda ay nagpapalinaw ng temang ito. Ibig sabihin, ang bawat pangungusap, ang bawat ideya na nakalagay sa isang sanaysay ay dapat sumusuporta sa tema nito. So, similar lang ito ng tema sa elemento ng kwento at ng mga ibang pang-uri ng panitikan na tinalakay natin noong mga nakaraang pagkikita. At ang pangalawa naman ay ang anyo at estruktura. Dito magsisimula na medyo hindi na natin familiar ang mga elemento ng sanaysay na tatalakayin natin simula pangalawa hanggang pang-7 elemento ng sanaysay. Pangalawang elemento ay ang anyo at estruktura. So, alam naman na natin base pa lamang sa salita na anyo at estruktura, ibig sabihin ay ang kaanyuan nito at kung paano binubuo ang sanaysay. So, ang anyo at estruktura ng isang sanaysay ay isang mahalagang sangkap sa pagbuo ng sanaysay sapagkat nakaaapekto ito sa pagkaunawa ng mga mambabasa. Ang maayos na pagkakasunod-sunod ng ideya o pangyayari ay makatutulong sa mambabasa sa pag-unawa sa sanaysay. So, anyo at estruktura, ito ay ang kung sa elemento pa ng mga kwento o iba pang mga uri ng panitikan, banghay, kung saan ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Dito naman sa sanaysay, ito ay tinatawag na anyo at estruktura. Ayon dito ay ito ay isang napakahalagang sangkap sapagkat ito ay nakaaapekto sa pag-unawa ng mambabasa sa iyong sanaysay. Kinakailangan na maging maayos ang pagkakalapat sa elementong ito dahil kung hindi, may tsansa na iba ang magiging pagkakaintindi ng mambabasa sa mensahe na nais mong iparating. So, ang maayos na pagkakasunod-sunod ng pangyayari o ideya ay makatutulong upang mas maunawaan at mas maiparating ng iyong akda o ng iyong sanaysay ang pag-unawa sa mga mambabasa. So, ngayon alam na natin na isa sa napakahalagang elemento ng sanaysay ay ang anyo at estruktura. Kaya naman kung kayo ay gagawa or susulat ng inyong sariling sanaysay ay kinakailangan na mailapat nyo ang elementong anyo at estruktura ng maayos sa inyong sanaysay nang sa ganon ay masiguro natin na ang iyong mensahe ay naipapaabot mo ng mabuti at maayos sa iyong mga mambabasa at hindi sila nalilito. Dahil tapos na tayo sa pangalawang elemento, ay dumako naman tayo sa pangatlo. At ito ay ang kaisipan. So, ang kaisipan ay mga ideyang nabanggit o kaugnay at nagpapalinaw sa tema. Halimbawa na lamang ay ang iyong tema ay ang pag-aalaga sa kapaligiran. Ayon ang iyong tema. Ngayon, ayon dito ang mga ideyang ang kaisipan ay ang mga ideyang nabanggit na kaugnay o nagpapalinaw sa tema. Maaring maging halimbawa ng kaisipan ay dapat mulat ka sa nagaganap sa iyong kapaligiran. Ayun, 'di ba konektado ang halimbawa na dapat mulat ka sa nagaganap sa iyong kapaligiran sa iyong paksa or sa iyong tema na napili. Nang sa ganon ay mas maging solido ang iyong sanaysay. Hindi lamang fillers o hindi lamang pandagdag
na mga pangungusap o mga salita ang iyong nilalagay. Napakahalaga ng kaisipan nang sa ganon ay may sense ang iyong sanaysay. Yon ang pangatlong elemento ng sanaysay. Dumako naman tayo sa pang-apat. Ito ay ang wika at estilo. So, ang wika ang estilo ay isang uri at antas ng wika at estilo ng pagkakagamit nito ay nakaaapekto rin sa pag-unawa ng mga mambabasa. Higit na mabuting gumamit lamang ng simple, natural at matapat na mga pahayag. So, ang sanaysay ay pag sumusulat tayo ng sanaysay, hindi dapat tayo gumagamit ng mga malalalim na salita or mga salita na hindi masyado nating ginagamit sa pang-araw-araw. Dahil kung gagamitin natin ito sa pagbuo ng sanaysay, ang tsansa kasi niyan is, may tsansa kasi na hindi maiintindihan ng mga mambabasa ang iyong sanaysay. Halimbawa na lamang ay ang iyong audience o ang nais mong magbasa ng iyong sanaysay ay ang mga matatanda. At gumamit tayo at bilang may akda, gumamit ka ng mga salitang malalalim at hindi masyadong kilala ng mga nakatatanda. Ang tendency kasi is hindi nila maiintindihan at maaring hindi na nila basahin kasi hindi naman nila naiintindihan o babasahin nila pero hindi naman nila naiintindihan talaga kung ano ang nais mong iparating. So, napakahalaga ng paggamit ng wika at estilo ng pagsusulat sa pagbuo ng isang sanaysay. Dapat ay gumamit lamang tayo ng simpleng mga salita, natural na pagpapahayag ng salita at matapat na pahayag. Matapat na pahayag ay dapat ang mga impormasyon sa iyong sanaysay ay base sa mga katotohanan at hindi lamang puro opinion. Ngunit mamaya, malalaman natin na ang sanaysay ay maaari ring maglaman ng isang saloobin lamang ng may akda. Dahil tapos na tayo sa ika-4, ay dumako naman tayo sa pang-5. Ito ay ang larawan ng buhay. Sa larawan ng buhay, inailalarawan dapat ng isang sanaysay ang isang makatotohanang salaysay. Masining na paglalahad na gumagamit ng sariling himig ang may akda. Halimbawa na lamang dito, masdan ang ilang pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay o gilid ng mga gusali. Kontento na sila sa paghingi o pasahod-sahod ng kamay at ng lilimos sa mga dumaraan. Parang ang isang sanaysay ay dapat sumasalamin din sa totoong buhay. Hindi dapat ito parang more on fiction part. Dapat ito ay sumasalamin sa totoong buhay. At syempre, dapat ay gumagamit ng mga salitang masisining ngunit simple. Iyong bang nakakaakit siyang basahin pero madali namang maintindihan. At syempre, dapat ito ay sumasalamin sa totoong buhay. Ngayon ay tapos na tayo sa pang-5 elemento, dumakot naman tayo sa pang-6. Ito ay ang damdamin. Ito ay ang elemento ng sanaysay na dapat na ipapahayag ng isang magaling na may akda ang kanyang damdamin ng may kaangkupan at kawastuhan sa paraang may kalawakan at kaganapan. Dapat ay may damdamin ang iyong sanaysay. Dapat ay makarelate ang iyong mga mambabasa. Dapat ay hindi lamang ito puro mga impormasyon na mere na mga lahat impormasyon. Dapat ay nakakaantig ito ng damdamin. Dapat ay makaka-relate dito ang iyong mga mambabasa nang sa ganon ay mas ganahan silang magbasa ng iyong sanaysay. At ang panghuli naman ay ang himig. Ang himig naman, ito ay nagpapahiwatig ng kulay o kalikasan ng damdamin ng isang sanaysay. So, ang himig ng isang sanaysay ay ang mga maaaring masaya, malungkot, mapanudyo at iba pa. Kumbaga ito ay ang
atmosfera na iyong mararamdaman kapag ikaw ay nagbabasa ng isang sanaysay. Halimbawa, bumalik tayo sa ating halimbawa nito lang, yung masdan ng isang pamilya na nakatira sa ilalim ng tulay. Sila ay masaya na pahingi-hingi lamang sa mga dumaraan at nanglilimos lamang. Ano ba ang maaari mong maramdaman kung ikaw ay magbabasa ng ganong sanaysay? Di ba maaaring ikaw ay malungkot, maaaring ikaw ay maawa, o kung ano-ano pa. Ito ay nakadepende sa magbabasa. At iyon ay ang tinatawag na himig na panghuling elemento ng sanaysay. Kung mapapansin ninyo, hindi masyadong binibigyang pansin ng sanaysay ang aral dahil mas nakafocus ang sanaysay sa pagbibigay ng impormasyon at pagbibigay ng saloobin, pagbibigay ng kuro-kuro ng may akda gamit ang kanyang mga salita. Ngayon, alam na natin na ang sanaysay ay mayroong 7 elemento na hindi lang siya kundi naiiba talaga ang mga elemento ng sanaysay sa mga elemento ng mga iba pang uri ng panitikan na natalakay na natin noong nakaraan. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga uri ng sanaysay. Alam naman natin na ang lahat ay nagbabago. At sa pagdaan ng mga mayroon na tayong 2 uri ng sanaysay. Ito ay ang formal at ang hindi formal. Ano nga ba ang formal na sanaysay? Tanungin niyo ang inyong mga sarili. Ano nga ba ang formal na sanaysay at ano naman ang di formal na sanaysay? Ano nga ba ang pagkakaiba ng 2 uri ng sanaysay na ito? May mga naging sagot na ba kayo sa inyong mga isip ngayon? Okay, sige. Ngayon ay tatalakayin na natin ang 2 uri ng sanaysay. Una ay ang formal na sanaysay. Base pa lamang sa salita na formal na sanaysay, ibig sabihin ito ay tumatalakay sa isang seryosong paksa at nangangailangan ng masinsinang pag-aaral at malalim na pangunawa sa akda. Ayon, ang formal na sanaysay. Ibig sabihin ay ang mga impormasyon na nakapaloob sa sanaysay na ito ay dapat base sa katotohanan at hindi lamang sa opinyon ng may akda. Ibig sabihin ay kinakailangan ng mas malalim na pangunawa at masinsinang pag-aaral. Kung kayo ay bubuo or gagawa o susulat ng isang formal na sanaysay, kinakailangan ng masinsinang pag-aaral. Kinakailangan ng extensive research sa paksa na iyong napili. Halimbawa na lamang kung ang iyong paksang napili ay tungkol sa kapaligiran, tema ay tungkol sa kapaligiran. Hindi pwede na ang iyong mga impormasyon na ilalagay sa sanaysay na formal purong opinion lamang ng may akda. Kinakailangan ng masinsinang pag-aaral at malalim na pangunawa dahil ang iyong binubuo or sinusulat na sanaysay ay formal na sanaysay. Okay ba? Okay. Ang pangalawa naman na isa pang uri ng sanaysay ay ang di formal na sanaysay. Ito ay tumatalakay sa mga paksang magaan, karaniwan at pang-araw-araw. Binibigyang diin ng manunulat ang mga bagay-bagay, mga karanasan at mga napapansin sa paligid lamang. Okay, ayon daw ang hindi formal na sanaysay. Ibig sabihin, hindi kinakailangan ng masinsinang pag-aaral. Kagaya na lamang, maaari kang bumuo ng isang sanaysay base sa karanasan mo nung ikaw ay pumunta sa ibang bansa, pumunta sa isang concert, pumunta sa ibang lugar. Maaari kang gumawa ng sanaysay base doon at tatawagin ang sanaysay na iyon na di formal. Dahil hindi kailangan na purong mga katotohanan lamang ito. Maaaring ito ay napansin mo lamang bilang may akda at nais mo itong isulat bilang sanaysay upang
upang ma-share mo ito sa ibang tao sa pamamagitan ng pagsusulat at sa pamamagitan ng kanilang pagbabasa. So, ayon ang mga uri ng sanaysay. Kadalasan na napapansin natin ay ang mga nababasa natin, halimbawa ay tungkol sa COVID. Ang sanaysay na iyon ay tama. Ang sanaysay na iyon ay formal na sanaysay dahil kinakailangan ng may akda na mag-aral ng masinsinan or mag-research ng masinsinan tungkol sa COVID dahil ang COVID ay isang seryosong kaso. Paano naman kung ang sanaysay ay tungkol sa nung pumunta sila sa Enchanted River? Ano kayang uri ng sanaysay ito? Tama, ito ay di formal na sanaysay dahil ito ay base sa kanilang karanasan nung sila ay pumunta doon sa Enchanted River. Ayun, napakagaling naman nating lahat. At dahil dyan, patapos na rin naman ang ating talakayan, ay bumalik ulit tayo sa kung ano ang mga layunin natin sa araw na ito. Ito ay ang malaman natin kung ano ang kahulugan ng sanaysay at kung ano ang mga bahagi ng sanaysay, kung ano ang mga elemento ng sanaysay at kung ano ang mga uri ng sanaysay. At nakamit natin ang lahat ng iyon. Ngayon ay dito na nagtatapos ang ating talakayan at ako ay nagagalak at ako ay nakabahagi sa inyo ng mga importanteng mga impormasyon tungkol sa sanaysay. Kung may nais itanong or kung may hindi naintindihan tungkol sa aking presentasyon ay maaari niyo akong i-message lamang. Maaari niyo akong i-message. So, dito nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Maraming salamat at salamat sa pakikinig.